yan is kapag ka nagbenta sila ng gold, syempre pag binenta mo yung gold, ang kapalit ng US dollar. So pag binenta nila yung gold, ang papasok ngayon ng US dollar, magkakaroon ng increase ng supply ng US dollar. At ang mangyayari is pag maraming supply, alam naman natin bababa ang presyo. Kasi normally, Admar, ang ginto parang safe haven yan sa mga investment Kapag ka matumal ang takbo ng ekonomiya sa iba't ibang bahagi ng mundo, mas safe na investment ang ginto kasi tumataas ng value. Ngayon ang nakababahala dyan, Admar, if let's say 6 months from now, pinag-usapan natin ulit itong ginto na ito, no, yung issue ng gold. At nakita natin na yung dami ng gold reserve na meron tayo ay halos pareho lang kung anong meron tayo ngayon or bumaba palalo, ay talagang nakababahala ito, no? Tara, explain ko yung mekanismo kasi may mekanismo yan, Admar. Oo nga. So, halimbawa, gusto ng Bangko Sentral na i-manage o i-control yung pagbulusok ng piso. So, ibig sabihin, ayaw nilang paabutin niya ng 60. So, ano kailangan nilang gawin dyan? Kailangan nilang mag-supply ng US dollar sa merkado. Baka nagpasok sila ng US dollar sa merkado, tataas ang supply, mangyayari niyan is hihina ang dollar, lalakas ang piso. So, bababa, makikita mo, bumababa yung value, 59, magiging 57, 56, 50. Bumababa, no? Opo. Paano kayong nagagamit yung gold? Explain ko, no? Ang ginagawa ng Bangko Sentral dyan is kapag ka nagbenta sila ng gold, syempre, pag binenta mo yung gold, ang kapalit ng US dollar. So, pag binenta nila yung gold, ang papasok nila ng US dollar, magkakaroon ng increase ng supply ng US dollar. At ang mangyayari is, pag maraming supply, alam naman natin, bababa ang presyo. Kaya mangyayari is, hihina ang dollar, lalakas ang piso. Ganun ang mangyayari yan, no? Pero ang punto dito, Admar, based on sinabi ko nga kanina, kung titignan mo yung datos ng Gross International Reserves, ang gold po ay 10% lamang ng kabuuang reserve. So, kumbaga, yung gold, pwede mong gamitin yan, Admar, parang bala yan Parang ammunition yan, Admar At ang bala, nauubos yan. Walang forever na bala, nauubos. So, ang nakakabahala dito is bakit ganun karami yung pagbebenta nila ng ginto. At kung titignan mo yung takbo ng exchange rate natin, makikita mo na nitong mga nagdaang correlated siya dun sa time na kung saan na nirelease ng Esquire yung report na yan, na kung titignan mo yung mga buwan, correlated siya kung saan makikita mo yung takbo ng US dollar sa peso parang lumalaban, tumataas bumababa, parang parang may puwersang humihila pababa. At yun sa palagay ko, yun yung intervention na ng Bangko Sentral at kinagamit nila yung gold na yan para makakuha ng maraming dollars. Ngayon, kung titingnan mo ang presyo ng ginto, Admar, sa ngayon, ang presyo ng ginto ay lumalaro siya sa $2,600 per ounce. No? So, kung titingnan mo yung presyo ng ginto sa ngayon, $2,600 na. Nung 6 months ago, ang presyo niyan, Admar, nasa $2,000. So, ibig sabihin, makikita mo, maganda yung takbo ng presyo ng ginto, umaakyat So, ibig sabihin, kung ikaw ay magbebenta ka ng ginto sa base sa mga presyohan ngayon, mas marami kang makukuhang dollars. Kasi nga, nagmamahal ang ginto. So, sa palagi ko, kaya rin yung ginagawa ng Bangko Sentral sa ngayon, they are taking advantage of yung gumagandang presyo ng ginto. Diba? Siyempre, pag mataas ang presyo, mas marami kang makukuhang dollar. And merong expectation kaming mga economists na dahil nga nagbababa na ng interest rate sa Estados Unidos, nagbababa na ng interest rate sa Japan at sa mga ibang bansa, sa Canada, etc., makikita natin na yung ginto, hindi na siya nagiging mas high-yielding investment, no? Kasi nga, bumababa na yung interest rate. Kasi normally, Admar, ang ginto parang safe haven yan sa mga investment Kapag ka matumal ang takbo ng ekonomiya sa iba't ibang bahagi ng mundo, mas safe na investment ang ginto kasi tumataas ng value. Pero sa ngayon na nagbababa na ng interest rate ang mga malalaking bansa kasi nga gusto nilang mapalago yung ekonomiya nila, medyo yung gold as a plausible investment, medyo hindi na ganun kaganda. Kaya meron kaming expectation na sa mga darating na buwan, yung presyo ng ginto, kung hindi yan mag-i-stabilize, posible bumaba. So kaya sa palagay ko, ginagawa yan ng Bangko Sentral natin sa ngayon, part yan ng kanilang intervention sa exchange market kasi nga, inaasahan nila siguro na ang presyo ng ginto ay bababa, kaya magbenta na tayo ngayon para mas marami tayong mas marami tayong makukuhang dollars. And nakikita rin nila na kinakailangan, no, na mag-intervene sa merkado kasi nga yung presyo, Admar, ng dollar na nakikita natin ngayon na 56 pesos per $1, parang hindi yan ang totoong presyo talaga Admar, dapat mas mataas yan Kasi nga nag-i-intervene ng Bangko Sentral.
sa pamamagitan nga ng isa-isang mga mekanismo is itong pagbebenta ng ginto. Tanong, Doc, ito, yung timing, okay, kumbaga, kung ikaw ang tatanungin, much needed na ba tayo na maglabas ng ginto, magbenta ng ginto? Kasi, doon nga sa una kong pinakita, pwede natin may pakita yung pinakaunang slides, no? Based dito sa trading economics, na mapapansin natin na unang bumaba, yung pinakaunang slide, okay, yung 2020, yan. Kung makikita nyo mo, Doc, maiintindihan ng taong bayan yung krisis na kinaharap po ng Pilipinas. Okay, yun lang, ulit lang, yung isa, yan, okay. Makikita mo na dahil sa during pandemic kasi itong pagbaba talaga, which is maiintindihan mo na kailangan mong maglabas ng magbenta ng gold talaga, kaya bumagba siya, maintindihan ng taong bayan ang dahilan. Pero bakit ngayon na tumataas na naman tapos biglang lagapak, no? So tingin mo timely ba 'yon, or dahil din mali din yung economic policy natin na nagresulta sa hindi magandang ekonomiya, na wala silang ibang resort kundi talagang magbenta ng ginto? So I think, Admar, to answer your question, we need to understand na bakit ba nagbebenta ng ginto? Kasi nga, gusto ng central bank mag-intervene sa exchange rate market. Bakit kailangan mag-intervene? Kasi nga, ayaw nila na maging masyadong mahina ang piso, kasi it will lead to inflation. So, yun talaga ang sitwasyon. Ngayon, nung panahon ng pandemic, kaya sila of course, nagbenta ng ginto, is because kailangan nilang stabilize yung ating exchange rate. Kasi nga, nag-i-import tayo nung time na yun, bibili tayo ng mga bakuna, di ba? Nag-i-import tayo ng mga PPE. Kailangan nung mga time na yun is maging stable yung ating palitan, yung currency natin. Kasi hindi pwedeng mag-fluctuate yan masyado, lalong-lalo na kinakailangan natin mag-import ng mga kagamitan, na kinakailangan para mas matugunan yung pandemic. So, yun yung priority nung time na yun. So, the central bank was there to help things out, no? Pero itong sa sitwasyon ngayon, Admar, kasi tapos na yung pandemic makikita mo lumagapak na naman. This tells you na talagang babalik tayo dun sa issue ng economic mismanagement, ika nga, no? Babalik tayo dun sa sitwasyon na kung saan na bakit ba humihina masyado ang palitan natin? Well, kasi nga import tayo ng import. Alam mo, Admar, kung titingnan mo yung ating balance of payments, makikita mo sa balance of payments natin na mas maraming lumalabas na foreign currency kaysa pumapasok. Negative tayo yung ating BOP position. So, which means na kung negative yan, umiimpis ang supply mo ng foreign currency. Kaya nangyayari sa atin is kumihina ang piso. Now, to address that, nabanggit ko nga kanina, papasok ang central bank, isa sa mga ammunition nila dyan, isa sa mga pamamaraan nila to intervene in the exchange rate market is by means of buying and selling gold. No? So, yun yung ginagawa nila. Pero as I pointed out earlier, may limits yung dami ng gold na pwede nating mabenta, no? In fact, kung titingnan mo sa datos, nabanggit ko nga 10%. Pero to be more precise, ang amount ng gold na meron tayo as of August nitong taon na ito ay umaabot sa 10.2 billion US dollars, no? Yung total reserves na meron tayo ay nasa 107 billion dollars, ano? So ganun kalaki yung reserves na meron tayo. At in fact, yung reserves na yan, sapat yan para mag-cover ng aabot sa 8 buwan ng pag-i-import natin. No, kumbaga, meron tayong sapat na reserves para mapunan yung ating mga foreign obligations. Kasi alam mo, Admar, kailangan talaga na meron tayong healthy amount of reserves kasi nga nangangailangan tayo ng foreign currency, particularly US dollars. So halimbawa sa pagbili ng produktong petrolyo, yung mga inaangkat natin, hindi lang yun, pati yung ating mga pag-utang sa labas, denominated yan in foreign currency. So kailangan meron ka talagang reserve. At hindi lang yun, hindi lang naman gobyerno ang umuutang, Admar. Even private banks borrow from abroad. So kinakailangan ma-meet mo rin, ma-meet din ng Bangko Sentral
yung mga obligations na yan. So kumbaga kapag ka nangailangan yung mga commercial banks ng foreign exchange, kailangan meron. Diba? So ganun yun. Kaya nga, ang issue dito is baka masobra-sobra yung pagbenta natin ng dollars na maubusan tayo ng ammunition, maubusan tayo ng bala to the point na wala na tayong gold na may bebenta kasi na-exhaust mo. Na kung titignan mo dyan sa graph na yan, kung di ako nagkakamali, yan ba yung reserves or gold, Admar? Yung graph na yan na nasa screen natin ngayon. Gold reserves. So, kita mo. So, talagang ang gold natin, yun na lang, kakaunting Kaya na lang ang next meron ko na tayong tanong, reserva. yung hakbang ba na nakikita mo sa ating government sa pagbibenta, magkakaroon ng long-term effect? Baka patuloy pa rin tayo na makakaranas ng hindi magandang ekonomiya na nasayang lang yung pagbibenta natin, tapos baka magbibenta ulit tayo, wala na tayong kumbaga bala na sinasabi mo. Nakikita mo ba na mahaba yung epekto nito pansamantala na maibsan itong yung para makontrola yung or baka mabawi rin ito ng US dollar, tataas ulit yung US dollar kontra piso? Excellent question, Admar. Ang dapat na ginagawa ng ating Bangko Sentral, yung ating yung nasa monetary board, is i-take advantage nila yung inaasahan namin na pagbaba ng presyo ng ginto sa mga darating na panahon. Kasi kapag bumaba na yung presyo ng ginto, dapat bumili sila ng ginto. Kasi para during times na kailangan nila, meron silang magagamit para to intervene in the market. Kasi makita mo ngayon, ang baba na lang ng gold reserve natin . So yung gold reserve naman natin nagfa-fluctuate yan. Kung makikita mo sa datos, nagfa-fluctuate yan . Pero ideally, dapat stable yan kasi yan talagang isa sa mga safest forms of investment at magandang hedge yan sa mga panahon na kung saan na hindi maganda ang takbo ng ekonomiya or mahina yung kumbaga gusto mong palakasin yung iyong currency. So ang dapat na ginagawa dyan is bumili sila ng ginto sa hinaharap pagka nagbaba ang presyo. Now, over the long term, kung hindi nila gagawin yan, magkakaroon yan ng adverse effect in terms of yung ability ng ating Bangko Sentral to efficiently and effectively intervene in the foreign exchange market dun sa mga panahon at oras na kailangan na mag-intervene sila. Kumbaga, kailangan ng Bangko Sentral na pumasok sa merkado para stabilize yung ating exchange rate, wala silang magamit na ammunition kasi nagamit na lahat. Nagamit na lahat yung gold . Kaya nga sinasabi ko, baka may nakikinig ng mga taga-monetary board. Pero I think these people are economists, so they know. Pagka bumaba ang presyo ng gold, dinaasahan ko yan, or magsa-stabilize yan, bumili sila ng ginto para ma-replenish, Admar, yung ating reserve. Kasi yun ang kinakailangan natin dyan, ma-replenish yan . Ngayon ang nakababahala dyan, Admar, if let's say, 6 months from now, pinag-usapan natin ulit itong ginto na ito, yung issue ng gold. At nakita natin na yung dami ng gold reserve na meron tayo ay halos pareho lang kung anong meron tayo ngayon or bumaba palalo, ay talagang nakababahala ito. And maidagdag ko rin, Admar, siguro nararapat na ang ating Kongreso ay mag-conduct din ng inquiry tungkol dito, kung ano bang nangyayari, pwede nila ipatawag, kung may mga representative ng BSP, may mga representative ng mga taga-bangko, para malaman natin kung ano ba talaga ang nangyayari dito, kung bakit ganun kalaki yung ibinentang ginto. Kung titingnan mo, Admar, by the way, yung mga ibang bansa na nagbenta din ng gold, they are not selling the gold at the rate at which we are selling. Makikita mo, overwhelming yung pag maipa-flash natin sa screen, Admar, yung listahan ng mga bansa na nagbenta ng ginto ayon dun sa ulat na yan. At makikita natin sa datos na talagang yung Pilipinas makikita mo talagang overwhelming yung pagbenta natin ng ginto kumpara sa mga ibang bansa. So kumbaga, kung ang ating bang ang motive ng central bank is to stabilize the currency, if the central bank is selling that much gold, that means yung ating currency talaga parang ang baba na masyado ng value to the point na kailangan nila magbenta ng ganyang karaming ginto para maiangat yung value nito artificially. Diba? So I think given the scale, given the scale at which the BSP has sold that much gold, I think kailangan magkaroon ng inquiry, Admar.
Kailangan magkaroon ng investigasyon. At by the way, under the Central Bank Act, Admar, the BSP is actually mandated by law to publish reports, no? Pero hindi siya public eh. Sasubmit siya sa Congress at sa Office of the President as to what is going on in terms of in terms of how they are managing, for example, the exchange rate. At doon lalabas yan, yung issue na yan sa pagbibenta ng ginto. So sa palagay ko, kung merong congressman o kung meron mang senador or maybe ang ating pangulo wish to make this public para malaman ng taong bayan kung ano ba ayon sa Bangko Sentral ang reason nila kung bakit nagbenta sila ng ganyang karaming ginto. Kasi makikita mo, Thailand sold gold as well, obviously is to intervene in the exchange rate market. Pero makikita mo, nasa Pilipinas, napakarami ng binenta. No? So sa palagay ko, I think the public deserves to know as to what really happened there. No? Kung bakit ganyan karami yung gold, ano ba talaga ang estado ng ating exchange rate? Kasi nakikita natin sa datos talaga, Admar, yung ating BOP, mas maraming lumalabas kaysa sa pumapasok. Yung FDI natin, Admar, negative. Kung makikita mo, mas maraming investor na lumalabas kaysa sa pumapasok. So, ibig sabihin, mas maraming foreign exchange na lumalabas. And yan ay nakaka-contribute sa pagbaba ng supply ng foreign exchange sa ating bansa, which in turn leads to yung paghina ng halaga ng piso kontra sa dolyar. At alam naman natin, Admar, dahil nga tayo ay angkat ng angkat, import tayo ng import, kapag humihina ang piso, lumalakas ang dolyar, artificially nagmamahal yung mga ini-import natin, lalong-lalo na yung pagkain.